Marshall Peak, Kabanata 4657. Linlang Palace. Walang alinlangan na ang pagkakaroon ng isang picture scroll sa walang laman ay nakakagulat, ngunit ito ay magiging ganap na normal kung ito ay isang portal lamang. Habang kinukuha si Yang Kai, si Xia Lin lang ay bumulusok sa picture scroll ng walang pag-aalinlangan at nawala sa susunod na sandali. Ang scroll ng larawan na biglang lumitaw ay naglaho din sa manipis na hangin at walang iniwang bakas. Naramdaman ng sapat na world energy na dumarating sa kanilang mga mukha habang napapalibutan sila ng makapal na aura ng mundo na ito. Nang matauhan si Yang Kai, napagtanto niyang nasa isang lugar na siya na puno ng halaman, na parang isang paraiso. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at nagulat. Dahil sa kanyang paningin at karanasan ngayon, agad niyang napagtanto na ang lugar na ito ay iba sa karaniwang universe world. Ito ay isang universe cave heaven na naiwan ng isang high-grade heaven opening realm master pagkatapos ng kanyang kamatayan, at ito ay napakahusay na napanatili. Kumpleto ang world principles, ang mundo mismo ay matatag, at ang Dao essence ay sapat. Ang universe cave heaven na nabasag kasunod ng pagpapalitan ng mga galaw sa pagitan ng ilang 7th grade heaven opening realm masters ay hindi maihahambing sa isang ito. Bukod dito, malinaw niyang naramdaman na ang Dao essence sa universe cave heaven na ito ay tugma sa kanya. Noon niya napagtanto na ang may-ari nitong Universe Cave Heaven ay isang dalubhasa sa Spear Dao bago siya mamatay. Sa makatuwid, ang Spear Dao essence sa kanyang miniature universe ay sagana. Sa pamamagitan ng paglilinang sa gayong kapaligiran, mas mauunawaan ng isa ang Spear Dao sa kalahati ng pagsisikap. Nang pumasok siya sa Blood Monster Cave Heaven noon, kitang-kita ang mga bakas ng Blood Principles, gayunpaman, hindi nilinang niyang Kai ang Dao of Blood, kaya wala siyang naramdaman habang nandoon siya. Para sa Shadowless Cave Heaven, lahat ay tinangay ng Astral Wind, kaya ang lugar ay walang iba kundi isang guwang na shell. Sa miniature universe ni Yang Kai, ang pinakamasaganang Dao Essence ay ang Space Dao Essence. Pagkatapos ng lahat, pinalamutian niya ang kanyang Dao Seal sa pamamagitan ng Dao of Space. Ang natitira ay ang Dao of Time, Alchemic Dao, at Spear Dao. Kung sino man ang makapasok sa miniature universe ni Yang Kai, magkakaroon sila ng pagkakataong maunawaan ang kanyang mga insight sa apat na Dao na ito. Mayroong lahat ng uri ng Grand Dao sa 3,000 mundo, ngunit lahat sila ay humantong sa iisang destinasyon. Kahit na ang kahusayan ni Yang Kai sa Spear Dao ay mas mababa kaysa sa Dao of Space, ito ay nasa ikatlong antas pa rin, paggawa ng mga paunang hakbang. Sa makatuwid, sa sandaling makapasok siya sa Universe Cave Heaven na ito, naantig siya sa makapal na Dao Essence. Ito ay talagang isang kahangahangang lugar. Kung makakapag-cultivate siya dito ng mahabang panahon, makakatulong ito sa pag-unlad ng kanyang Spear Dao ng malaki. Bagamat hindi ito nakakatulong sa kanyang paglilinang, maaari nitong mapataas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Habang siya ay nawawala sa kanyang pag-iisip, si Yang Kai ay biglang tumingin sa isang partikular na lugar. Sa ilalim niya, mayroong isang palengke na matatagpuan sa isang lungsod na puno ng ingay habang dumadaloy ang mga tao sa mga lansangan. Napakaraming tao sa lugar na ito. Natigilan si Yang Kai. Noong una ay naisip niya na ang lugar na tinitirhan ni Xia Lin lang ay dapat naganap na matahimik, ngunit ang tanawin sa harap ng kanyang mga mata ay iba sa kanyang naisip. Parang alam kung ano ang nasa isip niya, sinabi ni Xia Lin lang. Ang Universe Cave Heaven na ito ay naging ganito na noong natagpuan ko ito noong nakaraan. Ang dating may-ari ay dapat na nasa 2nd grade sa pinakamababa. Hindi nakakagulat na pinalaki niya ang ilang buhay na nilalang sa kanyang katawan upang makabuo ng auspicious spirit essence at madagdagan ang kanyang world force. Maraming high-grade heaven opening realm masters noong sinaunang panahon ang gagawa nito, hindi katulad ng kasalukuyang henerasyon ng high-grade heaven opening realm masters. Hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang tungkol sa Blood Monster Cave Heaven kung saan maraming buhay na nilalang din. Ang mga ninuno ni Momei at ang iba pa mula sa Abundance City ay mga buhay na nilalang na pinalaki ng Blood Monster Divine Monarch sa kanyang small universe. Gayunpaman, ang Blood Monster Divine Monarch ay isang malupit at makitid ang pag-iisip, kaya ang mga buhay na nilalang sa kanyang katawan ay tinanim ng isang Blood Principles Restriction. Maliban sa pagpigil sa kanila sa pag-unawa sa Heavenly Way at Martial Dao, ang paghihigpit ay titiyakin din na hindi nila makondense ang kanilang mga Dao Seals. Bukod pa rito, walang paraan para makatakas sila mula sa Blood Monster Cave Heaven. Kung wala ang pagpapakain ng aura sa Blood Monster Cave Heaven, ang mga itinanam ng Blood Principles Restriction ay sisabog at mamamatay. Noon, nakipagdeal si Yang Kai sa Black Crow at kumuha ng teknik na makakapag-disperse sa Blood Principles Restriction.
Iyon ay kung paano niya nagawang ibalik si Momei at ang iba pa sa Voidland. Kung hindi, masisira sana sila sa sandaling nawasak ang Blood Monster Cave Heaven. Tama ang sinabi ni Xia Lin lang na maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters noong sinaunang panahon ang magpapalaki ng ilang buhay na nilalang sa kanilang miniature universe. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Hindi pa nakarinig si Yang Kai ng sinumang high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises na may ganitong libangan. Hindi bababa sa ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters na nakilala niya ay wala nito, kahit na hindi siya sigurado tungkol sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters. Maraming benepisyo ang makukuha sa pagpapalaki ng mga buhay na nilalang sa miniature universe ng isang tao. Ang pagpaparami ng mga buhay na nilalang na ito ay magbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng auspicious spirit essence. Sa kasong iyon, ang world force ng miniature universe ng may-ari ay patuloy na tataas ng hindi na kailangan para sa kanya na aktibong linangin. Ang ganitong uri ng pagtaas ay baliwala sa maikling panahon para sa high-grade Heaven Opening Realm Masters, na nangangailangan ng libo-libo hanggang 10,000 taon upang makapasok sa susunod na grado. Gayunpaman, hindi ito maaaring maliitin sa mahabang panahon dahil maraming butil ng buhangin ang magtatayo ng bundok. Maaaring makatulong ito sa may-ari na paikliin ang oras na kailangan nilang magtanim ng malaki sa mahabang panahon. Gayunpaman, hindi ito magandang balita para sa mga buhay na nilalang na pinalaki sa miniature universe. Karaniwan, ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay hindi maaapektuhan, ngunit kung ang high-grade Heaven Opening Realm Master ay nakipag-away, at ang kanilang miniature universe ay nayanig, isang kalamidad ang sasapit sa kanila. Mas masahol pa, kung ang high-grade Heaven Opening Realm Master ay napatay, na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang miniature universe, ang mga nakatira sa loob ay mamamatay kasama nila. Sa mga nakatira sa loob, ang kanilang kapalaran ay malapit na nakatali sa may-ari ng miniature universe. Kung may nangyari sa may-ari, magkakapareho sila ng kakilakilabot na kapalaran. Dahan-daw ang umungo si Yang Kai nang may napagtanto sa kanya. Tinapunan siya ni Xia Lin lang ng kakaibang tingin. Anong problema? Inituwid ni Yang Kai ang kanyang mukha at walang emosyong sumagot. Wala, may naisip lang ako. Hindi sinasadya ni Xia Lin lang na patuloy na magtanong. Dahil dinala si Yang Kai sa lugar na ito, wala siyang pinagkaiba sa isang halimaw sa hall sa kabila ng kanyang karunungan sa Tao of Space. Sa makatuwid, wala siyang gagawin sa kanya hanggat hindi ito lumampas sa kanyang ilalim. Sa kabilang banda, sa wakas ay naisip ni Yang Kai kung bakit sikat na sikat ang 4 Universe Pillars at kung bakit maraming high-grade Heaven Opening Realm Masters ang handang magpatayan para makakuha ng isa. Sa natural, ang World Spring ay maaaring makatulong na gawing perpekto ang isang miniature universe at maiwasan ang anumang panlabas na impluensya na makaapekto dito, na magiging lubhang kapaki-pakinabang kapag ang may-ari ay nasa labanan. Gayunpaman, ang pinakamalaking paggamit nito ay upang payagan ang isa na ligtas na magpalaki ng mga nilalang sa kanilang miniature universe. Sa isa sa 4 Universe Pillars na naninirahan sa kanilang miniature universe, hindi ito mahuhulog sa kaguluhan hanggat hindi ito tinamaan ng nakamamatay na puwersa, kaya pinapayagan ang mga naninirahan sa loob ng miniature universe ng isang tao na ipagpatuloy ang kanilang buhay ng mapayapa. Sa madaling salita, sa pagkakaroon ng isa sa 4 Universe Pillars, ang isang Heaven Opening Realm Master ay maaaring magsimulang magpalaki ng mga buhay na nilalang sa kanilang katawan ng walang anumang pag-aalala dahil hindi sila maaapektuhan kahit na lumaban sila sa isang matinding labanan. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, hindi mapigilan ni Yang Kai na magkaroon ng matapang na ideya. Dahil ang World Spring ay nasa kanya na ngayon, marahil ay dapat na niyang simulan ang pagpaplano kung paano ito sasamantalahin. Ngayon, siya ay nasa 6th grade, na malayo pa sa kanyang limitasyon, ang 8th grade. Hindi tiyak kung gaano karaming taon ang aabutin niya para makarating sa 8th grade, ngunit kung makakapag-alaga siya ng ilang buhay na nilalang sa kanyang miniature universe, maaari niyang paikliin ang oras na kailangan upang maabot ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, siya ay walang iba kundi isang bihag ngayon, kaya ang una niyang prioridad ay ang pagtakas. Ang dahilan kung bakit siya nag-oobliga hanggang ngayon ay dahil ayaw niyang subukan ang pasensya ni Xia Lin lang. Kung hindi niya narinig ang sinabi ng matandang babae, kabahan pa rin siya sa pagpatay sa kanya ni Xia Lin lang anumang oras, gayunpaman, nang malaman niya ang mga sikreto ng World Spring, hindi na siya nag-aalala na may gagawin ito sa kanya. Kahit papaano, hindi magsasapanganib si Xia Lin lang bago siya makarating sa 7th grade. Mapipilitin lang siyang harapin siya kapag umakyat siya sa 7th grade. Sa totoo lang,
Hindi siya naniwala sa sinabi nito kahit na mukhang sincere siya, maya-maya lang, may sumasalamin na lawa sa kanyang paningin. May isang isla sa gitna ng lawa kung saan ang isang kagubatan ng kawayan ay malumanay na umindayog sa hangin. Pinangunahan ni Xia Linlang si Yang Kai na mapunta sa isla at walang kibo. Magsisimula ka ng magtanim dito mula ngayon. Kung gusto mong mabawi ang iyong kalayaan, mas mabuting umakyat ka sa 7th grade sa lalong madaling panahon. Pagdating ng panahon, tutuperin ko ang napagkasunduan natin. Tumanggo si Yang Kai. Susubukan ko ang aking makakaya, ngunit tiyak na magtatagal ito. Ipasa mo sa akin ang iyong space ring. Iniabot ni Xia Linlang ang kanyang kamay. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata dahil pamilyar sa kanya ang tanawin. Pagkatapos ay naalala niya na sinabi niya ang parehong bagay kay Luan Baifeng sa isang bagay of factly na paraan. Tila dumating na sa wakas ang karma para sa kanya. Kung naririto si Luan Baifeng, makukumbulsyon na sana siya sa kakatawa. Sa malungkot na ekspresyon, tinanggal niya ang kanyang space ring at tahimik na ibinato kay Xia Linlang. Pagkatapos kunin, tiningnan ito ni Xia Linlang at kumunat ang noo. Bakit napakahirap mo kung ikaw ay 6th grade Heaven Opening Realm Master? Sa katunayan, hindi naman mahirap si Yang Kai. Siya ay nagdala ng isang napakalaking halaga ng mga mapagkukunan sa kanya kapag siya ay umalis sa Star Boundary. Kung hindi, ang Void Yin Yang Mirrors ay hindi maaaring napino. Gayunpaman, karamihan sa kanyang mga bagay ay inilagay sa kanyang miniature universe. Ganito na ang ugali niya noong nasa kanya pa ang Sealed World Bead. Ang lahat ng mahahalagang bagay ay inilagay sa Sealed World Bead habang ang iba't ibang bagay ay nasa kanyang space ring. Iyon ay dahil kung makatagpo siya ng sinumang makapangyarihang cultivator at ninakawan, itatabi pa rin niya ang kanyang pinakamahahalagang bagay sa ibang lugar. Nakaharap sa kanyang nakakaawang tingin na may bahid ng paghamak, si Yang Kai ay nagbigay ng maamong ngiti. Bagaman hindi ako mayaman, sa palagay ko ay hindi rin ako itinuturing na mahirap. Ang mga mapagkukunang ito ay sapat na para sa akin upang linangin. Napakunot ng noo si Xia Linlang. Hindi mo ba sinabi na isa kang disipulo mula sa Bright King Cave Heaven? Isa kang 6th grade Heaven Opening Realm Master mula sa isa sa 36 na Cave Heavens. Hindi ka ba nag-aalala na ang kahirapan mo ay mapahiya sa iyong sekta? Na may malamig na ekspresyon, nabigla si Yang Kai. Wala akong pakialam na kutsain mo ako, ngunit mangyaring itigil ang paglantad sa aking mga kahinaan. Ano ang silbi ng paglalagay mo sa akin sa isang masikip na lugar habang ikaw ay lubos na nalalaman ang aking mga pagkukulang? Kinagat ni Xia Linlang ang kanyang mga labi. Itigil mo na ang pagpapanggap, pwede ba? Pagkatapos ay ibinato niya ang space ring sa kanya. Sige. Magtanim ka na lang ng ganyang basura sa ngayon. Sasabihin ko sa isang tao na magpadala sa iyo ng ilang mga mapagkukunan mamaya. Tumanggo si Yang Kai at isinuot ang kanyang singsing bago sinabing. Siya nga pala, pakitanggal ang paghihigpit sa aking katawan, kung hindi, makakaapekto ito sa aking paglilinang. Mapaglarong tumingin sa kanya si Xia Linlang. Siya ay lubos na nakakaalam kung ang paghihigpit na kanyang itinanam ay makakaapekto sa kanyang paglilinang o hindi. Gayunpaman, dahil si Yang Kai ay parang isang nakakulong na hayop ngayon, ang paghihigpit ay hindi na mahalaga. Dahil ayaw niyang magaksaya ng oras sa isyong ito, ngumiti siya ng matamis at ibinuka ang kanyang mga labi. Manatili lang dito at magtanim. Kapag naabutan kitang tumatakbo palayo, babuliin ko ang mga paa mo. Kung gagawin mo ulit, tatapusin ko ang buhay mo. Agad na namutla sa takot si Yang Kai at ibinaba ang kanyang ulo. Hinding-hindi ako mangangahas. Pinaihit ni Xia Linlang ang kanyang daliri, kung saan ang mga pilak na sinulid ay lumipad palabas sa katawan ni Yang Kai at naging isang pilak na ilaw sa kanyang kamay bago nawala. Martial Peak, Kabanata 4658. Pagpino sa World Spring. Wala na si Xia Linlang, ngunit hindi tiyak kung saan siya patungo. Tila hindi siya nag-aalala na si Yang Kai ay tatakas man lang. Sa katunayan, walang intensyon si Yang Kai na tumakas. Dahil ang World Spring ay hindi pa ganap na pino, ang kanyang World Force ay sinisipsip dito paminsan-minsan, na magiging sanhi ng kanyang miniature universe na bumaba sa kaguluhan. Higit pa rito, nang mapunta siya sa basag-basag na Spirit Province kung saan matatagpuan ang World Spring dati, maraming dumi din ang nakapasok sa kanyang miniature universe. Bago niya malutas ang dalawang pangunahing isyong ito, hinding-hindi siya makakatakas mula sa isang high-grade Heaven Opening Realm Master kahit gaano pa siya kabilis. Hindi man kalakihan ang isla sa gitna ng lawa, napakaganda ng tanawin. Habang umihindayog ang kagubatan ng kawayan sa simoy ng hangin, nakitang lumalangoy sa lawa ang mga koi fish na dumating sa iba't ibang kulay.
Ito ay talagang isang nakamamanghang tanawin upang pagmasdan. Inabot ng 2 araw si Yang Kai sa pagtatayo ng isang kubo na kawayan para masilungan ang sarili mula sa hangin at ulan. Kasunod nito, naglagay siya ng simpleng harang sa paligid ng kubo upang maiwasan ang sinumang mag-espiya sa kanya bago siya magsimulang magtanim. Maaari niyang pinuhin ang World Spring sa ibang pagkakataon, dahil ang pinakamahalagang gawain para sa kanya ngayon ay linisin ang mga dumi mula sa kanyang miniature universe. Habang ang mga impurities na ito ay nasa loob ng kanyang miniature universe, kailangan niyang gumastos ng ilang pagsisikap upang sugpuin ang mga ito, kung hindi, kapag sila ay ganap na naasimilasyon sa kanyang miniature universe, ang kanyang pundasyon ay maaapektuhan. Buti na lang at hindi ito ang unang beses na nangyari sa kanya ang ganoong bagay kaya alam na niya kung paano ito haharapin. Kinailangan siya ng halos kalahating buwan upang maibalik ang kanyang miniature universe sa orihinal nitong estado. Matapos ayusin ang problema sa kanyang miniature universe, sinimulan niyang Kai na pinuhin ang World Spring. Ang bagay na ito ay nagsimula ng mag-isa mula nang mapunta ito sa kanyang miniature universe, kaya sinusubukan lang niyang pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng aktibong pagpino nito. Hindi pinansin ni Yang Kai ang World Spring mula nang tumakbo siya para sa kanyang buhay noong nakaraan. Ngayong naayos na ang alikabok, napagtanto niya na habang hinihigop ng World Spring ang kanyang World Force at naging maayos sa lugar, mayroong isang hindi nakikitang aura na tumagos sa kanyang buong miniature universe na nagmula dito. Ang pagkakaroon ng aura na ito ay nagpatibay at naging perpekto sa kanyang miniature universe. Maging ang kanyang pamana ay napalakas. Gumawa si Yang Kai ng ilang kalkulasyon at naniniwala na dahil sa kanyang kasalukuyang estado, aabutin siya ng 1 hanggang 2 buwan ng pagsusumikap bago niya ganap na mapino ang World Spring. Sa prosesong ito, ang halaga ng World Force na mauubos ay hindi makalkula. Bagamat marami na siyang naubos na Heaven Opening Pills para mapunan ang kanyang World Force, hindi pa rin niya mabawi ang mga nawala. Kasunod ng tuloy-tuloy na pagbubuhos ng World Force sa susunod na 2 buwan, ang World Spring, na naging dahilan ng pagkagulo ng miniature universe ni Yang Kai paminsan-minsan, sa wakas ay sumanib sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng kagalakan gaya ng isang patay na punong nabuhay na maguli. Ang pressure na nagpabigat sa kanya sa loob ng maraming buwan ay tuluyang nawala. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at pinaandar ang kanyang World Force at kinumpirma na wala ng anumang mga hadlang na pumihil sa kanyang pagpapaikot ng kanyang kapangyarihan ng maayos. Pinigilan ng World Spring ang kanyang miniature universe bago ganap na pino, kung hindi, siya ay maaaring hindi bababa sa counterattack kapag nakikitungo kay Xia Lin lang. Pagkatapos ng lahat, nakipag-away siya sa buhay at kamatayan kasama si Zhuo Quanhui noon. Gaano man kalakas si Xia Lin lang, hindi siya magiging mas malakas kaysa kay Zhuo Quanhui. Ngayong ganap na niyang napino ang World Spring, hindi nito hahadlangan ang kanyang World Force at sa halip ay magpapatibay sa kanyang miniature universe, na ginagawa itong napakatibay at lumalaban sa mga pagkabigla at impluwensya sa labas. Maliban na lamang kung ito ay tinamaan ng sapat upang masira ito, ang kanyang miniature universe ay hindi na muling mahuhulog sa kaguluhan. Habang nakatuon siya sa pagsusuri sa pagbabago sa kanyang miniature universe, biglang na-trigger ang harang sa paligid ng kubo na kawayan. Nakakunot ang noo, tumingin si Yang Kai ng masinsinan at napagtantong may isang lalaking kayumanggiang balat na nakatayo sa labas ng kubo na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi tiyak kung bakit siya galit na galit, ngunit nang itulak niya ang kanyang kamao, ang dali-daling inayos na harang ni Yang Kai at kubo ng kawayan ay nasira sa isang iglap. Ang hadlang ay nagsilbing takip lamang, at hindi ito sapat na solid para maiwasan ang anumang pag-atake. Bagamat irritable ang tan-skinned na binata, nakakagulat na isa siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, kaya natural lang na hindi makayanan ng manipis na hadlang ang kanyang pag-atake. May mga Heaven Opening Realm Masters sa lugar na ito maliban kay Xia Lin lang. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Matapos mag-isip, nagpahinga siya. Bagamat nanirahan si Xia Lin lang sa lugar na ito, hindi nakakagulat na mayroon siyang ilang mga subordinate dahil siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sa sandaling nahati ang kubo ng kawayan, kalmadong dumapo sa lupa si Yang Kai. Habang nagpapalitan sila ng tingin, sinuri ng binata si Yang Kai ng galit na galit. Ikaw ba si Yang Kai? Tumanggaw si Yang Kai. Oo. Ngumuso ang binata habang hawak niya ang isang space ring sa kanyang kamay at ipinakita ito sa isa pang lalaki. Hiniling sa akin ng Palace Master na ipasa ko ang bagay na ito sa iyo. Tiningnan ni Yang Kai ang giniba na kubo ng kawayan at sumagot ng nakangiti. Hiniling din ba sa iyo ng iyong Palace Master na sirain ang aking kubo?
Nang hindi direktang sinagot ang kanyang tanong, ang binata ay sumimangot. Wala akong pakialam kung sino ka, ngunit lahat kami ay nagbuwis ng aming buhay upang makuha ang mga mapagkukunan sa singsing na ito. Bawat isa sa kanila ay hindi madaling dumating. Ako, si Qin Fen, ay hindi susuwayin ang Palace Master dahil gusto niyang ibigay sa iyo ang mga mapagkukunang ito. Gayunpaman, kailangan mong patunayan ang iyong halaga bago mo makuha ang mga ito. Sa wakas ay naunawaan kung bakit galit na galit ang binata na nagngangalang Qin Fen, ngumiti si Yang Kai. Upang matulungan siyang umakyat sa 7th grade ng mas maaga, tiyak na bibigyan siya ni Xia Lin lang ng ilang mapagkukunan. Iyon ang dahilan kung bakit tiningnan niya ang kanyang space ring kanina. Gayunpaman, hindi madaling mangolekta ng mga mapagkukunan sa Shattered Heaven. Bilang isang disipulo mula sa Linlang Palace, tiyak na hindi maglalakas loob si Qin Fen na suwayan si Xia Lin lang, ang Palace Master. Gayunpaman, nag-aatubili din siyang mamigay ng mga mapagkukunan, na pinaghirapan niyang mahanap, sa isang estranghero ng librere dahil wala siyang ibang mapaglalabasan ng galit, ang kubo na kawayan ni Yang Kai ang naging pantirya. Paano mo gustong malaman kung karapat-dapat ako? Napatingin si Yang Kai sa binata. Inalis ni Qin Fen ang space ring at iniabot ang kanyang kamay bago nagpatawag ng sibat na may mga berde at lila na ilaw na umiikot sa paligid nito. Habang lumalakas ang kanyang world force, itinulak niya ang sibat patungo kay Yang Kai at sumigaw. Siyempre kailangan nating lumaban. Makukuha mo ang singsing kung kaya mong manalo sa labanan, ngunit papatayin ka kapag natalo ka. Nahaharap sa biglaang pag-atake, nanatiling hindi natin si Yang Kai. Gayunpaman, habang ang kanyang damit ay umuuga sa hangin, ang kanyang figure ay nagsimulang gumalaw pabalik na parang multo. Siya ay umatras ng ilang libong metro sa isang kisap mata habang ang dulo ng sibat ay nanatiling 7 metro ang layo sa kanyang mukha. Ang liwanag sa dulo ng sibat ay kumikislap na tila ito ay dila ng isang ahas. Naganap ang mga pagsabog saan man sila pumunta, na nagpapakita kung gaano kalakas ang pag-atake ni Qin Fen. Gayunpaman, gaano man kalakas ang puwersang ginawa ni Qin Fen, si Yang Kai ay nanatiling kalmado at nakapustura, tulad ng isang senior expert na nagtuturo sa kanyang hanggal na estudyante ng leksyon. Mapanuksong tumingin sa kanya si Yang Kai, na parabang ang huli ay isang bata na nag-aalboroto. Umungol si Qin Fen. Ihinto ang paggamit ng murang pandaraya at harapin mo ako ng direkta kung mayroon kang lakas ng loob. Galit niyang pinaharurot ang kanyang world force habang ang kanyang sibat ay umuusad ng 2 metro pa. Kasunod nito, biglang itinulak ni Yang Kai ang kanyang kamao. Nanlaki ang mga mata ni Qin Fen sa hindi makapaniwala, dahil naramdaman niya ang napakalaking puwersa na papalapit sa kanya. Ang puwersa ay hamampos sa kanyang sibat at dumating sa kanyang dibdib na parang isang bundok. Ang berde at lila na mga ilaw sa paligid ng kanyang sibat ay baliw na kumikislap. Ang isang natakot na si Qin Fen ay agad na umatras, ngunit ang kanyang dibdib ay tinamaan pa rin ng pag-atake. Sa pagtama, bumagsak siya sa ibabaw ng lawa habang ang mga alon ay lumundag. Nang sa wakas ay nagawa niyang patatagin ang kanyang sarili at tumangala, nakita niya na si Yang Kai ay nanatiling kalmado at nakakulong habang nakatayo sa harap ng giniba na kubo na kawayan at walang emosyong nakatingin sa kanya. Para bang hindi siya gumalaw ng kalamnan. Nang nahihirapang tumayo, si Qin Fen ay lumipad sa itaas ng lawa habang maraming ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Naalimpungatan siya ng gulat at hindi makapaniwala. Pareho silang nasa 6th grade, kaya hindi niya maintindihan kung bakit may napakalaking agwat sa pagitan ng lalaking ito na nagngangalang Yang Kai at sa kanyang sarili. Madali siyang natalo ng kabilang partido sa isang galaw lang. Ngayon lang, naramdaman niyang parang kaharap niya ang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master tulad ng Palace Master sa halip na isang 6th grade. Saan nanggaling ang lalaking ito? Umaalon ang mga emosyon sa puso ni Qin Fen. Kanina lang niya nalaman na ang Palace Master ay nagdala ng isang estranghero sa lugar na ito. Noong una ay sinadya niyang huwag pansinin ang lalaking iyon, ngunit hiniling sa kanya ng Palace Master na magpadala ng ilang mapagkukunan sa taong iyon. Matapos tingnan ang space ring, napagtanto niya na maraming mapagkukunan dito, kaya naman naiinis siya. Nais niyang turuan ng leksyon ang kabilang partido, ngunit sa bandang huli, siya pa ang dumanas ng kabiguan. Pinipigilan ang umuugong na sigla sa kanyang dibdib, tinitigan ni Qin Fen ang ibang lalaki na may salungat na tingin. Pagkatapos ng pagsinghot, itinago niya ang kanyang sibat at ibinato sa kanya ang space ring. Dahil napatunayan mo ang iyong halaga, ang bagay na ito ay sa iyo na ngayon. Ang singsing ay tumunog sa lupa. Hindi man lang nag-abala si Yang Kai na sulyapan ito. Pinandilatan siya ni Qin Fen. Ano ang ibig mong sabihin dito? Na may hindi nakakapinsalang ngiti, sumagot si Yang Kai. Wala.
Gusto ni Chin Fen na tanungin si Yang Kai kung ano ang ibig sabihin ng huli, ngunit alam niyang mapapahiya siya kung gagawin niya iyon. Higit pa rito, nilinaw na ni Yang Kai ang kanyang paninindigan. Habang inililibot niya ang kanyang tingin sa pagitan ni Yang Kai at ng space ring, malungkot niyang sinabi. Maaari mo akong patayin, ngunit hindi mo ako maaaring ipahiya. Tumawa si Yang Kai bilang tugon. Sa sandaling iyon, nahulog si Chin Fen sa isang dilema. Nag-aatubili siyang kunin ang singsing at ipasa ito kay Yang Kai, ngunit hindi rin siya mangangahas na suwayan ang utos ng Palace Master, kaya kailangan niyang tiyakin na natapos ang kanyang gawain. Noong una, gusto lang niyang turuan ng leksyon si Yang Kai at ibinaba ang singsing sa harap niya na parang pulubi ang huli. Gayunpaman, sa halip, siya ang napahiya. Nang hindi alam ni Chin Fen kung ano ang gagawin, biglang nagsalita si Xia Lin lang mula sa malayo. Huwag kang lalampas sa linya, Yang Kai. Nang makitang nanatiling tahimik si Yang Kai, sinabi niya. Chin Fen, dahil nasira mo ang kanyang kubo na kawayan, dapat mong itayo itong muli para sa kanya. Magalang na ikinumpas ni Chin Fen ang kanyang kamao. Oo, Palace Master. Idiniin ni Yang Kai ang kanyang mga labi sa isang linya, ngunit kinuyam pa rin niya ang kanyang kamao at sinabing. Dahil sinabi mo na, susunod ang Yang na ito. Malamang na magdurusa siya ng husto kung sasaktan niya itong 7th grade Heaven Opening Realm Master. Hindi pa ito ang tamang oras para harapin siya. Dahil siya ay gumawa ng isang makatarungang paghatol, siya ay nagpasya na gumawa ng isang konsesyon. Pagkatapos, iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang space ring. Sa pagpasok ng kanyang divine sense sa ring, napagtanto niyang marami talagang mapagkukunan sa loob. Bukod sa Heaven Opening Pills, mayroong higit sa 20 kompletong set ng 5th grade na materyales. Walang mga materyales sa 6th grade. Hindi sa ayaw ni Xia Lin lang nabigyan siya ng 6th grade na materyales, ngunit maging sa 3,000 Worlds o sa Shattered Heaven, lahat ng Heaven Opening Realm Masters ay nahaharap sa parehong issue. Ang material elements ng Yin at Yang sa 6th grade pataas ay napakabihira habang mas madaling makahanap ng mga materyales ng 5 elements. Gayunpaman, kapag nilinang ng isang tao, hindi maaaring magkaroon ng kakulangan ng Yin at Yang element materials habang pinipino lang ang 5 elements na materyales, dahil ang paggawa nito ay makagambala sa balanse ng kapangyarihan sa kanilang miniature universe. Dahil dito, kapag ang isang Heaven Opening Realm Master ay nagpino ng mga materyales sa pagtatanim, kailangan nilang maghanda ng kompletong set ng Yin, Yang, at ang 5 elements. Martial Peak, Kabanata 4659. Pagpasok sa palasyo. Maliban sa isang pagkakataon tulad ng pagpasok sa isang small source world, ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan para sa 6th grade Heaven Opening Realm Masters na linangin tulad ni Yang Kai ay ang pagpino ng mga materyales sa 6th grade. Gayunpaman, mahirap makuha ang mga materyales ng 6th grade Yin at Yang element, kaya karamihan ay kailangang tumira para sa pangalawang pinakamahusay na mga materyales, ang mga 5th grade. Ito ang kaso para kay Yang Kai at maging para sa high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises. Walang mag-aaksaya ng mga materyales sa 6th grade. Mahigit 20 set ng 5th grade na materyales at 30 milyong Heaven Opening Pills ang maaari lamang tumagal ng Yang Kai sa halos kalahating taon. Dahil si Xia Lin lang ang nagbigay ng utos, si Chin Fen ay hindi mangangahas na suwayan siya. Sa makatuwid, sa mga susunod na araw, siya ay nagtatayo ng isang kubo na kawayan para kay Yang Kai. Sa una ay sinadya niyang gumawa ng isang palpak, ngunit ang ikinagalit niya ay ang pagtuturo sa kanya ni Yang Kai na parang supervisor sa buong panahon. May matinding pagnanasa si Chin Fen na patayin ang taong ito gamit ang kanyang sibat. Makalipas ang ilang araw, natapos na rin sa wakas ang kabuang kawayan. Agad na umalis si Chin Fen sa lugar nang hindi tinitingnan si Yang Kai, dahil nag-aalala siyang hindi niya mapipigil ang kanyang galit. Walang pangunahing nangyari sa mga sumunod na araw. Walang manggi-istorbo kay Yang Kai habang nananatili siya sa isla sa gitna ng lawa, para makapag-focus siya sa paglilinang. Simula nang umakyat siya sa Heaven Opening Realm, bihira na siyang magkaroon ng pagkakataong maupo at maglinang ng payapa. Noong nakaraan, napilitan siyang umakyat sa 5th grade sa labas ng Shadowless Cave Heaven. Matapos ipasok ito, kinain niya ang isang world fruit at nakarating ito sa 6th grade. Kasunod nito, kinailangan niyang maglakbay sa maraming lugar at harapin ang maraming isyu. Kung minsan ay magkakaroon siya ng ilang librerag oras, ngunit sa lalong madaling panahon kailangan niyang magtrabaho muli. Bagamat siya ay puwersahang dinala sa lugar na ito ni Xia Lin lang, maaari rin itong ituring na isang pagkakataon para sa kanya dahil maaari niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang palakasin ang kanyang paglilinang.
Pagkatapos umakyat sa Heaven Opening Realm, kailangang maingat na pangasiwaan ng isang cultivator ang kanilang miniature universe, isang proseso na hindi mamadaliin dahil tumagal ito ng mga taon ng pag-iipon. Ang mas mahalaga ay nabigyan siya ng librerag resources. Bagamat wala siyang pakialam dito dahil medyo mayaman na siya ngayon, walang tatanggi sa mga librerag mapagkukunan. Makalipas ang kalahating taon, naubos na niyang kay ang lahat ng mapagkukunang ipinadala sa kanya ni Qinfen. Hindi na siya humingi ng higit pang resources mula kay Xia Lin lang, dahil karaniwan, napakaraming resources ang maaaring tumagal ng 6th grade Heaven Opening Realm Master 2 o 3 taon. Sa kabutihang palad, marami pa siyang mapagkukunan sa kanyang miniature universe, kaya hindi na niya kailangang huminto sa paglilinang. Ang ganitong paraan ng paglilinang ay lubhang nakakapagod, ngunit ito ay hindi maiiwasan para sa lahat ng Heaven Opening Realm Masters. Sa paglipas ng panahon, nagawa niyang kay na pakalmayan ang sarili at unti-unting nauunawaan ang sarili niyang mga pagkukulang. Ang dahilan kung bakit siya nakarating sa 6th grade mula sa 5th grade ay dahil nakakonsumo siya ng isang mid-grade world fruit. Pagkatapos nito, dahil sa iba't ibang pagkakataon, ang kanyang paglilinang ay tumaas ng malaki. Bagamat maraming benepisyo sa panandaliang panahon dahil mabilis na tumaas ang kanyang kapangyarihan, may ilang bahagya na kapansin-pansing mga panganib na magiging isang seryosong bagay sa mahabang panahon kung hindi matugunan. Ang mga nakatagong alalahanin na ito ay hindi masisira sa lalong madaling panahon, ngunit habang lumalaki ang kanyang paglilinang, dahan-dahan itong makakaapekto sa kanyang pundasyon, at kapag nangyari iyon, ang sitwasyon ay magiging napakaseryoso. Kaya, ngayon ang perpektong pagkakataon para ituwid niyang kay ang mga problemang ito dahil maaari siyang tumuon sa paglinang sa kapayapaan sa ngayon. Sa kabilang banda, ang Universe Cave Heaven na ito ay talagang mayaman sa Spear Dao Essence. Si Qinfen, na nagudyok kay Yang Kai kanina, ay gumamit din ng sibat, at ang kanyang kahusayan sa Spear Dao ay talagang mas mahusay kaysa kay Yang Kai. Gayunpaman, dahil may malaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas, natalo siya ni Yang Kai sa isang galaw lamang. Kung ang kanilang mga pamana ay pareho, at pareho silang gumamit ng mga sibat sa pakikipaglaban, maaaring hindi matalo ni Yang Kai si Qinfen sa kabila ng pagkakaroon ng Supreme Limitless Spear Art. Habang naglilinang, hindi rin niya nakalimutang pagbutihin ang kanyang pangunawa sa Spear Dao gamit ang Dao Essence na pumupuno sa Universe Cave Heaven na ito. Mabilis na lumipas ang oras at hindi na lumabas si Yang Kai sa kubo na kawayan. Ang ginawa lang niya ay magtanim ng naka-cross legs. Ang mga bagong mapagkukunan ay ipapadala sa kanya tuwing 3 taon, ngunit hindi na si Qinfen ang gumawa nito. Dahil natalo siya ni Yang Kai noon, wala na siyang mukha na bumalik sa islang ito. Ang taong responsable sa pagpapadala sa kanya ng mga mapagkukunan ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit hindi man lang sila nagsalita. Pagkarating sa isla sa gitna ng lawa, nagmamadali siyang magpapasa ng singsing kay Yang Kai at aalis. Sa nakalipas na 10 taon, hindi na muling nakita ni Yang Kai si Xia Lin lang, na nagpaisip sa kanya kung ano ang kanyang ginagawa. Ang 10 taon ay hindi maikli o mahabang panahon, at tiyak na hindi sapat para kay Yang Kai na makabuluhang taasan ang pamana ng kanyang miniature universe. Gayunpaman, sapat na para sa kanya na makamit ang mas mataas na taas sa kanyang Spear Dao. Sa orihinal, ang kanyang karunungan sa Spear Dao ay nasa 3 antas lamang, paggawa ng mga paunang hakbang. Gayunpaman, pagkatapos ng 10 taon ng pag-aaral at pag-unawa, naabot na niya ang 5 antas, attaining wisdom through comprehensive understanding. Mayroong 4 na daw kung saan nagkaroon si Yang Kai ng makabuluhang mga natamo. Ang kanyang Dao of Space ay nasa 8 antas, ascending to the top, habang ang kanyang Dao ng oras ay umabot sa 6 na antas, surpass beyond the ordinary to reach the extraordinary. Bukod pa rito, ang kanyang Spear Dao ay nasa antas na ngayon ng attaining mastery through comprehensive understanding. Sa kabilang banda, sumuko na siya sa Alchemy Dao. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, malamang na hindi na siya maglalaan ng oras at lakas para pagbutihin itong muli. Isang araw, habang naglilinang, binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at tumangala. Nararamdaman niya ang aura ni Xia Lin lang na lumilitaw sa isang partikular na direksyon habang siya ay naging isang sinag ng liwanag. Hindi nagtagal, umalis siya sa Universe Cave Heaven at nawala sa malayo. Nagulat sandali si Yang Kai, bago ngumiti. Ngayon ang araw, dumating na ang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, tumayo siya at tumakbo palabas ng kabuong kawayan. Matapos tumingin sa malayo, nawala siya sa lugar sa susunod na sandali. May isang palasyo sa lugar kung saan lumitaw ang aura ni Xia Lin lang ngayon. Ito rin ang pundasyon niya, ang Linlang Palace.
Pagkaraan ng ilang sandali, inihayag ni Yang Kai ang kanyang figure sa harap ng isang napakagandang palasyo. Habang nakatingala, bumulong siya. Tulad ng hinala ko. Tulad ng Heavenly Sword Palace, ang palasyo sa harap niya na pinangalan ng Linlang Palace ay isa ring artifact ng lumilipad na palasyo. Sa katunayan, ang Heavenly Sword Palace ay hindi ang unang mobile palace artifact na nakita ni Yang Kai, ang Fluang Time Temple. Ang Blood Monster Divine Palace sa Blood Monster Cave Heaven ay isang artifact ng palasyo. Gayunpaman, ang Fluang Time Temple ay produkto ng Star Boundary. Bagamat ito ay pagmamayari ng Fluang Time Great Emperor noong siya ay nabubuhay pa, ito ay mas mababa sa iba pang mga mobile palace na nakita ni Yang Kai. Ang Fluang Time Temple ay hindi natalo sa isang labanan sa pagitan ng mga cultivator sa ibaba ng Heaven Opening Realm. Gayunpaman, sa isang labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters, halos wala itong silbi. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Blood Monster Divine Palace ang unang tunay na mobile palace artifact na nakita ni Yang Kai. Sa kasamaang palad, nang gumuho ang Blood Monster Cave Heaven, nawasak din ang Blood Monster Divine Palace. Samantala, ang Linlang Palace ay isa ring artifact ng palasyo. Katulad ng status ng Blood Monster Divine Palace sa Blood Monster Cave Heaven, ang Linlang Palace ang sentro ng Universe Cave Heaven na ito. Napakahalaga nito dahil parang array core ng isang grand array. Ang nakakuha ng Linlang Palace ay kayang kontrolin itong Universe Cave Heaven. Sa kasalukuyan, ang Linlang Palace ay naiwan kasama ang imprint ni Xia Linlang, kaya siya ang may-ari nito. Si Yang Kai ay naglilinang sa pag-iisa sa nakalipas na 10 taon dahil, una, kailangan talaga niyang huminahon at mag-cultivate, at pangalawa, hindi niya kayang harapin si Xia Linlang dahil hindi siya katapat nito sa Universe Cave Heaven kung saan siya hawak ang lahat ng mga pakinabang. Gayunpaman, tiyak na gusto niyang mag-counterattack kapag may pagkakataon. Hindi itataya ni Yang Kai ang kanyang buhay sa kagandahang loob ng isang babae na hindi niya kasama. Sa sandaling nagpakita si Yang Kai, isang figure ang bumaril mula sa Linlang Palace. Si Qin Fen, ang natalo ni Yang Kai noon. Habang nakatitig sa kanya, nagtanong siya, "Anong ginagawa mo dito?" Bago umalis ang Palace Master, sinabi niya sa kanya na bantayan si Yang Kai. Hindi sumagi sa isip niya na pagkatapos umalis ang Palace Master, magpapakita ang lalaking ito dito. Halata namang may masamang intensyon ang bastos na ito. Inalis ni Yang Kai ang kanyang tingin mula sa palasyo at sumulyap kay Qin Fen bago ngumiti at nagpahayag. "Mamamatay ang mga humahadlang sa aking daan." Isang hindi nababagabag na Qin Fen ang sumigaw na may malamig na ekspresyon. "Pwede mo itong subukan." Tiyak, susubukan ni Yang Kai. Naging isang sinag ng liwanag at bumaril patungo kay Qin Fen. Parang inaalala ang pagkatalo 10 taon na ang nakararaan, hindi napigilan ni Qin Fen na umatras ng ilang hakbang, gayunpaman, bago pa man makalapit si Yang Kai sa kanya, lumitaw ang isang magaan na harang sa paligid ng Linlang Palace. Bumagsak si Yang Kai sa light barrier, na naging sanhi ng pagyanig ng buong palasyo. Bagamat naputol ang ilaw, hindi ito nasira sa anumang paraan. Lumipad pabalik si Yang Kai ng 300 metro bago tumayo ng mahinahon. Ngumisi si Qin Fen. Alam ng Palace Master na gagawa ka ng gulo pagkatapos niyang umalis, kaya naghanda siya. "Mas mabuting umalis ka na, kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo kapag bumalik ang Palace Master." Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at ipinatawag ang kanyang Asher Dragon Spear bago umimik. "Kung si Xia Linlang ay nasa loob pa ng Linlang Palace, natural na hindi ako maglalakas loob na gumawa ng eksena. Gayunpaman, dahil ikaw ang namumuno ngayon, ano ang porsyento ng kapangyarihan ng palasyo na magagamit mo?" Ngumuso si Qin Fen. "Higit pa sa sapat para harapin ka." Ngumisi si Yang Kai. "Ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa ni Xia Linlang ay tungkol sa akin bilang isang average na 6th grade master. Alamin natin kung gaano karami sa mga pag-atake ko ang kakayanin ng hadlang na ito, hindi ba?" Pagkatapos niyang magsalita, itinulak ni Yang Kai ang kanyang World Force at itinusok ito sa kanyang sibat bago itinulak ang kanyang sandata. Gusto siyang kutsain ni Qin Fen, ngunit nang ang sibat ay tumama sa light barrier, ito ay talagang kumikislap ng kapansin-pansin. Bagamat binigyan siya ni Xia Linlang ng ilang pansamantalang kapangyarihan, si Qin Fen ay natulala pa rin sa pag-atake. Ang nabigla na si Qin Fen ay nagmamadaling naglabas ng Jade at nagsagawa ng hand seal. Sa pamamagitan ng pag-activate ng kapangyarihan ng Jade, makokontrol niya ang Grand Array. Gaya ng sinabi ni Yang Kai, ang Linlang Palace ay pag-aari ni Xia Linlang. Kahit na binigyan niya si Qin Fen ng pansamantalang awtoridad na kontrolin ang Grand Array bago siya umalis, hindi niya lubos na magagamit ang kapangyarihan nito.
Ang mga pag-atake ni Yang Kai ay patuloy na umuulan sa light barrier ng Grand Array. Noong nakaraan, hindi ito makakamit ni Yang Kai kahit na ang kanyang spear technique ay medyo makapangyarihan na, gayunpaman, pagkatapos ng 10 taon ng paglilinang sa pag-iisa, habang hindi niya gaanong napabuti ang pamana ng kanyang miniature universe, nakakuha siya ng kaunting insight sa spear daw. Habang hawak niya ang kanyang sibat, ang spear principles in the universe cave heaven ay tila na-stimulate, na tumulong na bigyang kapangyarihan si Yang Kai. Sumuray-suray si Qin Fen habang patuloy siyang nagsasagawa ng iba't ibang hand seal, ngunit hindi niya mapigilan ang pagdilim ng light barrier. Naapektuhan ng kaguluhan sa Linlang Palace, ang kanyang miniature universe ay naging hindi matatag. Pagkatapos ng humigit kumulang 100 pag-atake mula kay Yang Kai, ang hadlang sa paligid ng Linlang Palace ay nabasag na parang basag na salamin. Bumagsak si Qin Fen sa kanyang likuran habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig at ilong, habang nasa kamay ang kanyang sibat, si Yang Kai ay umakyat sa hagdan na parang walang ibang tao sa paligid. Nang makita ito, nagngangalit si Qin Fen at umungal. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang Science Spear at walang takot na inatake si Yang Kai. Bahagyang ibinaba ni Yang Kai ang kanyang Asher Dragon Spear, at habang ang mga sibat ay dumaan sa isa't isa, ang kanyang sibat ay tumusok sa balikat ni Qin Fen, na kumukuha ng dugo mula sa huli. Pagkatapos ay itinaas niya si Qin Fen gamit ang kanyang sibat. Sa kabilang banda, ang dulo ng sibat ni Qin Fen ay isang palad lamang mula sa dibdib ni Yang Kai, na kumikislap na may sapat na world force. Gayunpaman, kahit na ang haba ng palad ay parang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa sitwasyong ito. Martial Pick, Kabanata 4660. Pagsakop sa palasyo. Matapos ang kanyang pagkatalo sa isla sa gitna ng lawa, alam ni Qin Fen na may pagitan sa pagitan nila ni Yang Kai, ngunit ang ikinasildak niya ay napakalawak ng agwat. Maaari niyang gamitin ang dahilan ng pagiging pabaya sa kanyang nakaraang pagkatalo, ngunit sa buhay at kamatayang labanan ngayon, madali pa rin siyang nadaig ng kabilang partido. Ang kinalabasan ay nagbigay kay Qin Feng ng gumagapang na sensasyon sa kanyang anit. Hindi pa niya nakita o narinig ang gayong 6th grade Heaven Opening Realm Master dati. Umalis na ang Palace Master, at hindi napigilan ng Grand Array sa paligid ng Linlang Palace ang mga hakbang ng taong ito. Sino pa sa lugar na ito ang maaaring maging katapat niya? Hindi niya sinisisi Yang Kai sa pagiging walang awa. Kinasusuklaman lang niya ang katotohanang hindi niya kayang protektahan ang palasyo habang wala ang Palace Master. Habang bumulwak ang dugo, inihagis ni Yang Kai si Qin Fen palayo sa kanyang sibat at pinaandar ang kanyang Cow Punch secret technique. Agad, nakaramdam ng pagkahilo si Qin Fen habang ang kanyang miniature universe ay nanginginig ng malakas. Matagal siyang hindi natauhan. Noon lang, ilang figure ang bumaril sa Linlang Palace. Ang taong palaging nagpapadala ng mga mapagkukunan kay Yang Kai sa mga nakaraang taon ay kabilang sa kanila. Mayroon ding ilang 5th grade at 6th grade Heaven Opening Realm Masters na hindi pa niya nakita noon. Nagmamadali silang lumapit upang tingnan nang marinig nila ang mga ingay na nagmumula sa Linlang Palace, ngunit huli na ang lahat. Nang makita nila na ang balikat ni Qin Fen ay puno ng dugo habang siya ay nakaupo sa lupa, sila ay namangha. Pagkatapos ay tinitigan nila ang salarin na si Yang Kai habang lumalakas ang kanilang hangarin na pumatay. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. Kahit magkasama, lahat kayo ay walang kap-ares sa kanya. Nahihirapang sumigaw si Qin Fen. Sa Linlang Palace, siya ang pinakamalakas bukod kay Xia Linlang, ngunit natalo siya ni Yang Kai sa isang galaw lang. Kung hindi dahil walang intensyon si Yang Kai na pumatay, nawalan na siya ng buhay. Bagamat mayroong ilang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa mga taong iyon, hindi nila magagawang harapin si Yang Kai. Ang mga salita ni Qin Fen ay epektibo sa pagpigil sa kanila sa paggawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ang mga taong iyon ay mukhang galit at sabik na lumaban, ngunit pinipigilan pa rin nila ang kanilang galit at hindi kumilos. Isang babae ang umiwas kay Yang Kai at lumapit kay Qin Fen bago siya tinulungang tumayo na may nag-aalalang ekspresyon. Ikinaway ni Qin Fen ang kanyang kamay upang ipakita na ayos lang siya, kahit na ang kaguluhan sa kanyang miniature universe ay tila hindi ito maaayos anumang oras sa lalong madaling panahon. Isang di nakikitang puwersa ang tumagos sa kanyang miniature universe at itinapon ito sa ganap na kaguluhan. Pagkatapos ay pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at malamig na tinitigan si Yang Kai. Kaya paano kung hindi kami kapareha para sa iyo? Sa Linlang Palace, hindi ka makakatakas ng walang pahintulot ng Palace Master. Iminumungkahi kung umatras ka ngayon, kung hindi, papatayin ka kapag bumalik ang Palace Master. Ngumuso si Yang Kai. Umalis,
Bakit ako Atrez? Bagamat ang Linlang Palace ay isang Universe Cave Heaven na naiwan ng isang high-grade master na may saradong portal, posible pa ring tumakas si Yang Kai kung gusto niya. Bilang isang dalubhasa sa Dao of Space, kailangan lang niyang magtungo sa portal at pilit itong buksan. Sa sandaling tumakas siya sa lugar na ito, hindi siya magagawang saktan ni Xia Lin lang sa kabila ng pagiging 7th grade Heaven Opening Realm Master. Sa sinabi nito, hindi kailanman nagkaroon ng anumang intensyon si Yang Kai na tumakas. 10 taon na siyang naghintay bago tuluyang umalis si Xia Lin lang, dahil nagpasya siyang gumawa ng isang bagay na malaki. Biglang namutla si Qin Fen habang nakatingin sa kanang kamay ni Yang Kai. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sa sandaling ito, si Yang Kai ay may hawak na jade sa kanyang kanang kamay habang kinakalikot niya ito. Ang jade ay ibinigay kay Qin Fen ni Xia Lin lang bago siya umalis. Ito ay ang jade na ginamit upang kontrolin ang Linlang Palace. Walang ideya si Qin Fen kung kailan inagaw sa kanya ni Yang Kai ang jade. Malamang sa panahon na siya ay nasa tulala dahil sa kaguluhan sa kanyang miniature universe. Nang mapagtanto ang plano ni Yang Kai, si Qin Fen ay agad na nabasa ng malamig na pawis. Nakonsensya na siya na hindi niya mapipigilan si Yang Kai mula sa pagpasok sa Linlang Palace, ngunit kung nagawa ni Yang Kai na pinuhin din ang palasyo, hinding-hindi mapapatawad ni Qin Fen ang kanyang sarili. Ang bagay na ito ay medyo madaling pinuhin. Ngumiti si Yang Kai. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay, bahagyang nanginginig ang Linlang Palace habang ang isang hindi nakikitang puwersa ay tumangay palabas. Si Qin Fen at ang iba pang Heaven Opening Realm Masters ay pinaalis ng puwersang ito. Paglapag nila sa lupa ay nasa labas na sila ng palasyo. Ang light barrier, na binasag ni Yang Kai kanina, ay muling lumitaw at hinaranggan sila palabas. Siyempre, ang isang jade na ginamit upang kontrolin ang isang artifact ng palasyo ay hindi madaling mapino. Sa katunayan, kaunti pa lang ang ginawa ni Yang Kai at marami pang dapat gawin. Dahil nagpasya si Xia Lin lang na ipasa ang jade na ito kay Qin Fen para maprotektahan niya ang Linlang Palace, natural na kailangan niyang alisin ang sarili niyang imprint mula dito ng maaga. Sa makatuwid, tanging ang aura ni Qin Fen na lang ang natitira sa jade, kaya naman madaling maalis ito ni Yang Kai. Hindi magiging madali kung nasa loob pa rin nito ang aura ni Xia Lin lang. Sa katunayan, si Xia Lin lang ay hindi nagkamali sa kanyang pag-aayos. Parehong nasa 6th grade sina Qin Fen at Yang Kai, at bagamat mukhang mas mahina si Qin Fen kaysa kay Yang Kai sa labanan sa isla dati, dapat ay nagawa niyang harapin ang isang kalaban sa parehong grado sa tulong ng Linlang Palace. Higit pa rito, may iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa palasyo upang tumulong kung may nangyaring mali. Naniniwala si Xia Lin lang na kapag may ganitong mga kaayusan, hindi magagawa ni Yang Kai ang anumang plano niya kahit na umalis na siya. Sa kasamaang palad, labis niyang minamaliit ang lakas ni Yang Kai. Pansamantalang kinuha ni Qin Fen ang Linlang Palace, kaya hindi niya nailabas ang buong kapangyarihan nito. Sa kabilang banda, napakalaki ni Yang Kai at determinado siyang kumilos sa bawat galaw niya. Matapos basagin ang Grand Array sa paligid ng palasyo, direkta niyang inagaw ang jade mula kay Qin Fen. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ni Yang Kai na nagkamali si Xia Lin lang sa pagsasaalang-alang sa kanya bilang isang average na 6th grade Heaven Opening Realm Master. Hindi dahil sa pabaya si Xia Lin lang, ngunit ang 6th grade Heaven Opening Realm Master tulad ni Yang Kai ay masyadong kakaiba. Hindi applicable ang common sense sa isang halimaw na tulad niya. Matapos silang itulak palabas ng palasyo, ang isa sa 6th grade Heaven Opening Realm Master ay nagalit at gustong kumilos, ngunit itinaas ni Qin Fen ang kanyang kamay para pigilan siya. Itigil ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya. Ang Grand Array ng Linlang Palace ay na-activate na. Hindi mo ito masisira. Habang nagsasalita siya, nabuhay muli ang takot sa kanya. Nagawa ni Yang Kai na basagin ang Grand Array sa paligid ng Linlang Palace sa isang pagsabog ng humigit kumulang 100 pag-atake. Talagang may kinalaman ito sa katotohanan na ang kapangyarihan ng Grand Array ay hamina sa ilalim ng kontrol ni Qin Fen, ngunit ang pangunahing isyo ay mayroong malaking agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ni Yang Kai. Noong una ay naisip niya na maaari niyang paikliin ang agwat na ito kung maglilinang siya ng husto, ngunit ngayon ay tila kahit na maabot niya ang tuktok ng 6th grade, hindi pa rin niya magagawang talunin si Yang Kai. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding pait sa kanyang puso. Inaasahan na siya ay mayabang dahil nakapasok siya sa 6th grade, ngunit ang karanasan sa araw na ito ay parang isang sampal sa mukha para sa kanya, na nagpapaunawa sa kanya na palaging may mga tao na higit sa mga tao doon. Manood na lang ba tayo at walang ginagawa?
Ang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay walang pakundangan habang sinisi niya si Qin Fen sa pagkawala ng Jade ng Linlang Palace. Kasunod ng isang buntong hininga, sumagot si Qin Fen. Ang portal sa lugar na ito ay selyado, kaya hindi siya maaaring tumakas pa rin. Maghihirap lang siya kapag bumalik na ang Palace Master. Nang marinig iyon, lahat sila ay nawalan ng masabi. Samantala, nag-shuffle si Yang Kai patungo sa gitna ng Linlang Palace. Ilang sandali lang ay nakarating na siya sa isang maluwang na grand hall na walang laman. Gayunpaman, ang mga abstract na pattern ng isang grand array ay inukit sa lupa at mga dingding. Ang kahangahangang aura ay nakitang humahaplos sa loob ng grand array, at ito ay malinaw na malapit na konektado sa Universe Cave Heaven. Ito ay tila ang lugar kung saan matatagpuan ang gitnang grand array ng Linlang Palace. Ang grand array na ito ay nalink sa Jade sa kanyang kamay. Pagkatapos ay lumakad si Yang Kai sa gitna ng grand array at umupo nang nakakross ang kanyang mga paa. Kasunod nito, nagcross ang kanyang mga daliri at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandanggen. Ang array Jade ay nakapatong sa pagitan ng kanyang mga palad. Habang isinaaktibo niya ang kanyang World Force, inilagay ni Yang Kai ang kanyang kapangyarihan sa Jade at pinino ito. Hindi siya itinuring na makapangyarihan dahil isa pa lang siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ngunit tiyak na hindi rin siya mahina. Bilang resulta, naging madali para sa kanya na pinuhin ang isang array Jade na karaniwang walang may-ari. Hindi siya sigurado kung bakit umalis si Xia Linlang o kung kailan siya babalik, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya. Sa kasalukuyan, hindi pa rin siya katugma para sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang palasyo ng Linlang ang magiging susi kung gusto niyang labanan si Xia Linlang, kung hindi, pilit niyang binuksan ang portal at tumakas sa halip na mag-aksaya ng oras dito. Naisip ni Xia Linlang na walang magiging problema kay Qin Fen na namamahala sa palasyo, na nagpakita na minamaliit pa rin niya si Yang Kai. Madaling pinuhin ang Jade sa unang yugto, ngunit ito ay naging mas mahirap habang siya ay sumulong. Inabot ng kalahating buwan si Yang Kai bago niya lubusang napino ang Jade. Habang dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, napatulala siya. Hindi nagtagal, lumabas siya sa pagkataranta at sumimangot. Napakamanhid ng babaeng iyon. Wala pa akong nakitang mas tusong tao kaysa sa kanya. Siya ay nagpakita ng galit dahil siya ay nasa isang kaayla hilakbot na mod. Hindi ito maaaring makatulong, dahil napagtanto niyang kalahati lang ng kapangyarihan ng Linlang Palace ang makokontrol niya sa pamamagitan ng Jade na ito kahit na matapos niya itong pinuhin. Sa madaling salita, ang array Jade na ito ay hindi kompleto, na ang ibang bahagi nito ay nasa mga kamay pa rin ni Xia Linlang. Ito ay medyo nakakahiya. Ang pangunahing dahilan kung bakit si Yang Kai ay nakipagsapalaran na manatili ay upang pinuhin ang Linlang Palace. Hanggat maaari niyang sakupin ang palasyong ito, hindi na siya matatakot kay Xia Linlang dahil magagawa niyang kontrolin ang buong Universe Cave Heaven sa pamamagitan ng palasyo at gamitin ang World Force sa lugar na ito para harapin siya. Ito ay isang Universe Cave Heaven na naiwan ng isang cultivator na nasa 8th grade man lang. Kung magtagumpay si Yang Kai, hindi siya mapipinsala ni Xia Linlang sa kabila ng pagiging 7th grade Heaven Opening Realm Master. Gayunpaman, pagkatapos niyang gumugol ng labis na pagsisikap sa pagpino ng Jade, napagtanto niya na si Xia Linlang ay gumawa ng isang trick. Kung ganoon, siya ang kalahating may-ari ng Linlang Palace, kapareho ni Xia Linlang. Walang sino man ang nalamang sa bagay na ito. Walang ideya si Yang Kai kung nag-iingat si Xia Linlang o may orihinal na dalawang bahagi ng array Jade, ngunit imposible na ngayong makumplito ang kanyang plano. Sa kabutihang palad, may pakinabang pa rin ang kanyang mga kilos na dapat ikatuwa. Sa labas ng Linlang Palace, kahit medyo namumutla pa si Qin Fen, okay na siya dahil halos gumaling na ang sugat sa balikat niya. Kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi pa nag-practice ng body tempering dati, ang kanilang pangangatawan ay magiging matatag pa rin. Bagamat desidido si Yang Kai sa kanyang mga galaw, wala siyang intensyon na pumatay, kaya tumagal lamang ng kalahating buwan para ganap na gumaling si Qin Fen. Sa panahong ito, siya at ang kanyang mga kasama ay nananatili sa labas ng Linlang Palace na may malungkot na ekspresyon. Samantala, ipinagdasal nila na ang kanilang Palace Master ay bumalik ng mas maaga upang turuan ang walang ingat na bastos na iyon ng isang mahirap na leksyon. Noon lang, may naramdaman si Qin Fen at tumangala sa langit. Sa sumunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang siya ay tumayo ng tuwid at tumitig sa Linlang Palace. Bukod sa kanya, ang dalawa pang Heaven Opening Realm Masters, na ayon sa pagkakabanggit ay nasa 6th grade at 5th grade, ay ganoon din ang ginawa. Ang natitirang tatlong tao ay walang ideya kung bakit ganoon ang naging reaksyon ni Qin Fen at ng iba pa.